So ayun, part 2, naputol kasi yung ano natin, yung video natin. So guys, iaano ko na lang 'to. Igaganyan ko na lang. Napipindot kasi dun sa ano ko sa watch ko. So again, this is the part 2 nung vlog natin. I think isasabay ko na rin yung mga wasan units natin para hindi masyado madami yung video natin. Okay, so test natin 'to. So ito, FPS out of the box is around 390 to 400. Ayan. Ulo to. So hindi naman sila nagkakalayo in terms of tawag dito, response. Okay pa rin naman. Basta naka-ETU maganda. Kaya lang yung gate aster guys, talagang ano, nakita niyo naman kanina, 'di ba? Yung full auto, sa semi-auto hindi mo talaga mapapansin yung pagkakaiba nila halos. Kasi syempre ito, tingnan mo. Ganun pa rin ka-responsive. Pero pagdating sa full auto, iba na yung feeling kasi parang kumbaga sa magka-create ka ng sampayan, si Aster talagang kumbaga walang patid. Ganun yung full auto ano niya. Si Nebula, hindi mo kasi siya ma-program na kagaya ni Aster na kahit na yung sensitivity, I mean yung parang kumbaga yung dami nung nilalabas nung ano nung unit na bala, hindi mo siya ma-program na ganun. So si Gate Aster talaga magagalaw mo kasi lahat. Pero all in all okay din naman to. So again, naka Nebula ETU to Nebula 2. So ang code niya is 32BV10S. Available in color black at saka tan. So igilid na natin to. Then next, itong Zion Arms na R15 SB. So available naman to in color black at saka bronze. So performance, the same sila ni 32BV10S. Pero ito guys, full metal. Metal yung receiver, then metal din yung front. So meron na rin siyang parang hulma ng hand stop, ayan. And then ganyan yung flash hider niya, ayan. Ayan. So dun sa swivel niya, naka butterfly type na swivel. Yung stock niya is delta pa rin. So para siyang naka BAD receiver, ayan. May Zion Arms markings. Then naka flat trigger. Sa internal parts, the same dun sa nabanggit ko din kanina. Quick release system, reinforced na internal parts. Ano ba yung nabanggit ko? 6.03mm na inner barrel. So kasama niya sa box, ito may BB loader to BB loader kasama patch, yung manual, and magazine na 140 rounds. Okay? So test natin, check natin kung ilang FPS yung ganito kay clean unit. Ayan, 365. So perfect to for CQB gaming. Hindi na kayo magbababa or magtataas ng FPS. Tsaka guys, ito medyo loud yung niya. Loud yung tawag dito. Anong tawag doon? Ha? nawala ako Maingay, yon, maingay. Okay, auto. Grabe ang ingay. Sakit sa tenga. Okay, so again, Zion Arms, the ZA, ang code niya ZA-R15 SB. Okay, so available in color black at saka DE. So i-announce ko na, extended ang natin, ang sale natin.
until next week ulit, Wednesday, kasi 'di ba nung nakaraan kaya tayo nag-sale dahil sa na-block yung FB ko. So ngayon bumalik naman ng FB ko, mag-sale ulit tayo. So ayun, starting tomorrow, extended yung ano natin, yung sale natin until Wednesday next week. For ano lang to for Lancer Tactical lang to Less 1.5 tayo sa lahat ng Lancer Tactical units. Kaya ngayon, ang pinakamababang presyo na meron tayo for Lancer Tactical is 8,500. So sa mga naghahanap ng budget meal units, guys, ito na yung chance nyo makakuha ng budget meal na unit galing kay Lancer Tactical. Yung mga price na tig 10k, less 1.5, magiging 8.5 na lang. Sige. Ito, tabi mo na to. So guys, ano tayo? Ito, may papakita ulit ako sa inyo. So hindi na tayo mag-cut Diretso na tayo kasi na-cut yung ano natin na-cut yung video ko kanina. Napindot na naman yata ng hangin yung ano ko, yung watch ko. Sige. So ito, dumating to last time. I think yun nga nabanggit ko, Friday yata or Saturday. Pinost ko to. Ito yung mga Wasan na pistol from Wasan. So 1911. Guys, mga quality pistol lang meron si Wasan Hindi pa lang siya sobrang kilala sa market. Pero yung mga pistol na gawa niya is maganda. So teka, mag-open ako ng kode ko para syempre masabi ko sa inyo yung accurate na spec niya. Teka, replay lang tayo. Accurate na price. Teka, may tumatawag sa akin. Ito, Wasan na units. So ito guys, ito yung papakita ko sa inyo una. Dito ako nagandahan Sobrang ganda nito. Ito yung 1911 nila. Bukod sa magaan siya, maganda yung appearance niya, maganda rin yung texture niya sa personal. Ayan, ito yung color gray na 1911. Tsaka ngayon lang ako nakakita ng color gray na 1911, kaya medyo talagang nagandahan talaga ako doon sa unit. So yung unit is full metal. Metal yung frame, metal yung slide. Pati yung grip. Itong mismong pinaka-grip niya, ito lang yung polymer. So naka dual power system na rin siya. So meaning pwede siya sa CO2 magazine. Pero ang kasama niya out of the box is gas magazine. And then sa CO2 magazine, check ko kung available na sa market. Pero nakalagay dito sa spec natin, dual power system siya. And then meron na rin siyang kasamang spare nozzle. So yun. Ito, spare nozzle. Ayan. So may kasama na rin siyang mga O-ring. Meron na rin siyang kasamang tawag dito para sa selector. Ito. So isang side lang ang meron, may kasama. Or kasama. So may O-ring set na siya. And then naka-fixed barrel na rin siya. So dito sabi na kaya naka-fixed barrel. Pero parang medyo magalaw pa ng konti. Ayan. So yung internal parts nga is TM spec. So i-assume na natin na hindi siya totally 100% TM spec kasi same with the Vorks unit, Army Armament, TM spec din yung spec nila galing sa supplier, pero guys, hindi 100% So meron talagang mga parts na talagang kailangan mong i-modify. So kasama na siguro talaga 'yon sa pag-upgrade. Aayos ng pistol talaga yung magmo-modify ka. So hindi na talaga mawawala 'yon kasi totally hindi talaga siya 100% na TM compatible. Pero yung mga parts, syempre yung pag sinabi TM spec, siguro yung mga parts hindi naman sobrang nagkakalayo, hindi naman siya or talagang hindi naman siya hindi na totally drop in pero compatible talaga. Okay, so meron na rin siyang kasamang recoil spring. Ito.
So nakalagay dyan CO2. So kung gagamit ka ng CO2 magazine, I think kailangan mo itong i-install. Spare nozzle and so yung walang nakalagay na pang CO2 to, pero i-assume na natin na pang CO2 to. Kasi same dun sa Vorse, yun nga nabanggit ko kanina, may kasama siyang spare nozzle pero pang CO2. So yung magazine compatibility niya, TM spec. Yun, TM spec talaga 100% pag sinabing compatibility. Kasi hindi po pwede kasi may mga 1911 na dual stock, mayroon ding single stock. Pero ito, sa magazine, pwede sa TM. Okay, so i-test natin, check natin kung ilang FPS siya out of the box. Gamit tayo ng 14 kg. So sa mga nagtatanong kung pwede ba 14 kg? Pwede naman, 'di ba? Pero syempre, mas madali lang yung wear and tear. Hindi naman siguro I think ang pinaka best is recommended talaga is 12 kg. Kasi yun yung standard and yun yung medyo mas mababang um, tawag dito output or pressure. Pero guys, kung gagamit ka ng 14 kg, pwede naman. Expect mo nga lang, syempre, mas mabilis yung wear and tear, di ba? Corona check natin. Ialamig ako. Ayan. 336. Kita ba? Kita. Goods. Ayan. So, again, Wasan 1911. Color gray. Check na lang to sa Google Drive natin under the January arrivals. Price, mas mababa siya ng ng 500 sa market price. Check nyo na lang. Code, mamaya guys, magbibigay ako ng code for sale. Yung natin, code natin every tapos ng vlog natin. Next na ipapakita ko sa inyo, hindi ko napapakita sa inyo lahat lahat ng models. Papakita ko na lang sa inyo is yung medyo rare yung colorway. Kasi for sure naman, ayun, may color black nito eh. Pero ang ipapakita ko na lang sa inyo is yung bronze. Ayan. Etong M92 na bronze, aluminum slide. Dual power din siya. So reinforced na rin ng nozzle. CO2 compatible. Naka-fix barrel na rin. Naka-reinforce recoil. Meron siyang kasamang recoil spring din. Same with 1911. Compatibility ng magazine is TMW. Etong si M92, compatibility niya, TMWE magazine compatible. So internal parts, compatible din siya sa TM and compatible din siya sa new M92. Tama, sa bagong M92 internals. So yung pinakabago compatible siya. Yung old, I think hindi siya compatible. So yun yung nakalagay dito sa spec niya. Ayan. So color bronze. Check nyo na lang to guys sa new arrivals natin. January arrivals 2026. Hindi ko na siya i-test kasi for sure naman the same lang din naman to ng FPS out of the box. Then next na ipapakita ko sa inyo. Ito medyo nalilito ako kasi may dumating sa apat na klase yung dumating sa atin ng G17. Pero hanggang ngayon hindi ko may yung difference nila. Ano ba yun? Kasi parang magkaparehas lang naman eh. Dalawang klase pala na G17. Parang same lang sila eh. So ang code nito is G. HSH G17 G8.
Mhm. Ah, okay. So, parehas lang pala. Magkaiba lang pala ng kulay. So, dalawang kulay for G17 at saka G18. May color gray at saka color black. Itong nakuha ko is G17 na color gray. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung slide niya is color gray. And then, meron na rin siyang elevated na fiber optic sights, front and rear sight. So, meron na rin siyang MOS system or modular optic system. Ito yung pinaka-plate guys. So, ayan. So, ready nyo na siyang salpakan ng optics. So, naka-dual power system na rin to. So, pwede sa CO2 magazine. Ayan. So, ano pa ba? So, naka-steel hammer set na rin siya. So, plus to guys ha. Pag naka-steel hammer set ha. Kasi, usually, ayan, for example, dito sa store, madami nagpapagawa dito ng usually, ang sira is hammer set. Kahit na anong brand yan guys, usually talaga nasisira, Hi-Capa, 1911, lahat hammer set talaga. Isa yan sa mga sirain na parts ng pistol natin. So, plus dito, kasi naka-steel hammer set na siya out of the box. So, naka-enlarged hammer bearing na rin siya with a spare nozzle din. Ito pala. Spare nozzle. And compatibility ng parts is TM, TM at saka WE-spec. TM at saka WE-spec. So, ayun, talagang kailangan natin tawag nito, anong tawag doon? Parang mag-try, no? Pag kunyari may nasira, syempre nakalagay dito, TM at saka WE eh. So, magkaibang sukat yun guys. So, talagang kung for example, may masira, though meron naman tayong WE at saka TM parts. Pero, mas madami tayong WE parts. Sa market, sobrang daming WE parts talaga. So, yun yung pinakamadaling parts na meron tayo. Sa TM naman, ayun, meron din naman tayo. Pero madami kasi yan talaga sa Hi-Capa model. Okay, so sa magazine compatibility, TM, WE at saka TTI. So good thing na yon na halos lahat, majority ng mga magazine sa market is compatible. Magazine sa market is compatible sa kanya. Okay, so price is 6,600. Mamaya guys, magbibigay tayo ng voucher. So ito pala yung manual niya. So hindi ko na rin itetest ha. So sa G70 naman, semi-auto lang, wala siyang full auto. Ang merong full auto is itong ipapakita ko sa inyong next, G18. Ito, titest natin to. Ito guys, G18. Ayan, so difference lang naman nila with G17 is the full auto function. Ayan. So kung mapapansin nyo, si G18 may selector dito. Ayan. So ito yung pang semi, pababa mo for full auto function. By the way, hindi ko nabanggit kanina, naka metal slide si G17 and then yung lower frame niya is polymer. May underrail na rin siya for attachment So kung didiin kayo, like maglalagay kayo ng scope at saka ng flashlight, okay, kasi may underrail siya. Then, ulitin ko lang din, naka-elevated fiber optic na front and rear sight. May plate na rin siya for attachment. Naka-dual power system, naka-steel hammer set, naka-enlarged hammer bearing, and then may full auto function. Kasama niya rin, may nozzle din. And again, internal parts niya is compatible with TM, WE. And yung magazine niya is compatible with TM, TTI. TTI magazine hindi yung TTI na tactical Taran tactical, hindi yun So, TM, WE, and TTI magazine compatible. So, Glock 18 available in two colors, color black at saka color gray. So, i-test natin. Magazine capacity is standard na 26 rounds.
Lialamig ako. So gamit tayo ng ano kasi ano naman na to eh. Steel hammer naman na siya. So gamit tayo ng 14 kg. So again correct me tawag dito. Ba't nasabi ko yung correct me. Guys, again okay itong 14 kg, pwedeng yung gamitin. Pero kayo mag-expect na yung parts nyo is magtatagal sa 14 kg. Ang recommended pa rin is 12. Pero kung gusto nyo talagang malakas, pwede kayo mag 14. Hindi siya bawal. Kung may pambili naman kayo ng parts, di ba? Or kung i-upgrade niyo naman siya later on, pwede kayo mag 14. Sirahin nyo lang din yung unit nyo. Ayan, 347. Ayan. Okay yung video ko, tumutuloy pa rin kasi dito hindi na tumuloy. So 347 out of the box, auto. Ayan. So ganun ng G18. So wala naman nakalagay dito na naka-fixed barrel siya, nasilip ko lang din. So guys, Wasan G18 and G17 and M92 and 1911. Check nyo na lang sa January arrivals natin. And kung may mga questions kayo regarding units, PM kayo sa Mav Sabi PH or sa Maverick Beltran. Ako yon. Okay na yung FB ko. And para doon sa voucher code natin, ano bang pwede nating voucher. So magliles 500 pa tayo. Naman pwede. Ano na lang, ano ba? Ha? Hindi ka maririnig kasi nakamay ka ko eh, ano? Ano? Ano ba yung pwedeng ano doon? Pwedeng ilagay sa one tier mo? Oh. Ako na lang kuya, bibigyan na lang. Hindi, Glock 8, hindi, sayang naman, 500 yun. Syempre, pag free BBs, onti lang yung discount. Sige, less 500 tayo, another less 500. Ang ano na lang natin is Raptor 123. Okay? So yung voucher code natin, again i-recap ko lang. Extended yung Lancer Tactical Sale natin until Wednesday next week. So less 1.5 pa rin tayo. Darating yung Predator tomorrow, yung 8 inches, 10 inches at saka 13 inches. So para doon sa mga kukuha or naubusan ng Predator noong nakaraan, mag-PM lang kayo sa akin, i-reserve ko na yung unit. So, tigwa-8 lang yun. And then, itong mga Wasan natin na pistol, less 500 tayo, ang voucher code natin is Raptor 123. Okay? So guys, para sa mga may mga questions regarding itong mga pinakita ko kanina, mag-PM kayo sa page natin. And pasensya na kayo kung medyo late ako mag-reply kasi sobrang dami nating kinakausap. And flooded yung mga messenger natin. Okay, so yun. Thank you and magandang gabi sa inyo lahat.